Sa pusod ng masukal na kagubatan ng Barangay Madilim, may isang kwentong bihirang banggitin ng mga matatanda. Ito ay ang tungkol sa gabunan, isang nilalang na nagbabalat kayo bilang tao. Tinatayang may kakayahan itong magpalit ng anyo upang linlangin ang sinuman. Pinaniniwalaang ang gabunan ay nagmumula sa malalim na bahagi ng kagubatan, dala ang sumpa ng kalikasan laban sa mga taong mapagsamantala. Sa kabilang dako, sa gilid ng kagubatan, nakatira ang pamilya ng albularyong si Mang Karyas. Kilala siya sa kanyang husay sa panggagamot at pangungulam. Ngunit ang kanyang anak na si Silo, isang binatilyong tahimik at mahiwaga, ay may kakaibang ugnayan sa kagubatan. Sinasabi ng ilan na may alam si Silo sa lihim ng gabunan, ngunit hindi niya ito kailanman pinagtapat kahit kanino. Ang gabunan at si Silo, magkaugnay ang kanilang mga tadhana sa isang paraan na magdadala ng dilim at takot sa buong barangay. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa Barangay Madilim. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng babala. Sa kabila ng kanilang tahanan, madalas na pumupunta si Silo sa kagubatan upang manghuli ng mga hayop. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang pakiramdam siyang hindi may paliwanag. Habang naglalakad sa masukal na landas, napansin ni Silo ang isang balo sa gilid ng daan, isang maliit na altar na inalay sa gabunan ng mga matatanda noon pa mang panahon. Ang mga kwento tungkol dito ay laging nagbababala na huwag gambalain ang lugar ng gabunan. Ngunit sa gabing iyon, parang may pwersang nagtutulak kay Silo papunta roon. "Anak, huwag kang magpapalapit sa altar na iyon," palaging sabi ni Mang Karyas. "May mga nilalang na hindi natin kayang kontrolin." Ngunit tila bingi si Silo sa babala ng ama. Sa paglapit niya, biglang umihip ang malakas na hangin. May narinig siyang pabulong na boses. "Silo? Silo?" Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita ang isang anino sa likod ng altar. Hindi niya namalayan na nakatapak siya sa isang simbolong nakaukit sa lupa. Biglang nagdilim ang paligid at naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Nang magising si Silo, nasa gitna siya ng kagubatan, ngunit hindi ito ang karaniwang lugar na alam niya. Napapalibutan siya ng mga matataas na punong kahoy na may kakaibang hugis, parang mga nakangising muka. Ang lupa ay basa at madulas, at ang amoy na nabubulok na dahon ay nanunuot sa hangin. Sa harap niya, lumitaw ang isang babae. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, at may matang kasing itim ng gabi. "Ako ang gabunan," anito. Ang tinig ng babae ay malamig, ngunit may kakaibang lambing parang humihila sa kaluluwa ni Silo. "Bakit ka narito, anak ng albularyo?" Hindi makapagsalita si Silo. Nakikita niyang nagbabago ang anyo ng babae. Minsan ito'y mukhang tao, ngunit sa ibang sandali nagiging isang nilalang na balot ng balahibo at may malalaking kuko. "Binigyan ka ng babala ng iyong ama, ngunit mas pinili mong makialam," sabi ng gabunan. Lumapit ito kay Silo at itinapat ang mukha nito sa kanya. "Ngayon, pagbabayaran mo ang iyong katigasan ng ulo. Ang iyong ugnayan sa kagubatan ay mas malalim kaysa sa iyong inaakala." Biglang kumidlat sa kalangitan. Sa isang iglap, bumagsak si Silo sa lupa at naramdaman ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Parang may gumagapang na malamig na enerhiya sa kanyang katawan. "Anong ginagawa mo sa akin?" sigaw niya. "Ikaw ang susunod na tagapagmana ng sumpa. Dahil anak ka ng albularyo, ikaw ang may kakayahan magdala ng aking puot sa inyong barangay," sagot ng gabunan. Nang magising si Silo sa kanilang bahay, tila walang nangyari. Ngunit ramdam niya ang bigat sa kanyang katawan. Pilit niyang baliwalain ito at pinagpapatuloy ang kanyang araw. Ngunit napansin ng kanyang ama ang kakaibang pagbabago sa kanya.
"Silo, anong nangyayari sa'yo?" tanong ni Mang Karyas. Napansin nito ang maitim na marka sa dibdib ng anak. Nakahugis ang isang puno. "Wala, ama. Napagod lang ako sa kagubatan," sagot ni Silo, ngunit ramdam niya ang pagsisinungaling. Sa mga sumunod na araw, nagsimula nang maganap ang mga kakaibang pangyayari sa barangay. May mga hayop na natatagpuang patay at duguan. Ang mga halaman sa paligid ng altar ng gabunan ay natuyo. At ang mga tao ay nagsimulang magkaroon ng mga bagungot tuwing gabi. Habang lumilipas ang panahon, nararamdaman ni Silo ang pagbabagong nagaganap sa kanyang katawan. Minsan, hindi niya may paliwanag kung paano siya nakakarating sa kagubatan. Nagiging malabo ang kanyang alaala, ngunit sa tuwing babalik siya sa kanyang diwa, lagi siyang natatagpuan sa harap ng altar. "Anak, hindi mo na itatago sa akin. Ikaw ang dinapuan ng sumpa," sabi ni Mang Karyas. "Ang gabunan ay ninalang na nagbabawal sa sino man na sirain ang kanyang tirahan. At ikaw, anak ko, ang piniling magdala ng kanyang galit." "Anong gagawin ko, ama?" tanong ni Silo, nanginginig sa takot. "May paraan upang alisin ang sumpa. Ngunit kailangan mo nang harapin ang gabunan at magpatawad sa kanya. Ngunit mag-ingat sapagkat ang bawat hakbang ay may kabayaran," sagot ni Mang Karyas. Sa kabila ng babala ng kanyang ama, napagtanto ni Silo na wala siyang ibang pagpipilian kundi harapin ang gabunan. Ngunit sa bawat paglapit niya sa altar, nararamdaman niyang mas lalo siyang nagiging bahagi ng kagubatan, hindi bilang tao, kundi bilang isa sa mga nilalang na minsang kinakatakutan niya. Sa gabing wala ang buwan, nagpasya si Silo na harapin ang gabunan. Sa gabay ng kanyang ama, dinala niya ang isang buti ng langis na may halong mga halamang gamot, abo mula sa altar ng kanilang mga ninuno, at isang lumang itak na may ukit ng mga sinaunang panalangin. "Kapag nalampitan mo ang gabunan, huwag kang magpapadala sa kanyang anyo. Makikita mo ang nilalang na iyon sa paraang nais niyang ipakita sa iyo. Panindigan mo ang pagiging anak ng albularyo," bilin ni Mang Karyas. Naglakad si Silo patungo sa kagubatan. Pinipigilan ang kabog ng kanyang dibdib. Sa bawat takbang, ramdam niyang malamig na hangin at ang tila bumubulong sa kanya mula sa dilim. Nang makarating siya sa altar, nakita niya ang gabunan, nakatayo sa gitna ng mga puno. Ang anyo nito'y kaakit-akit, halos parang isang diwata. Ngunit sa likod ng mapanlinglang na kagandahan, nandoon ang mga mata nitong nagliliwanag sa galit. "Dumating ka rin, anak ng albularyo. Napagtanto mo bang hindi mo ako maaaring labanan?" sabi ng gabunan. "Ikaw at ako ay isa na ngayon. Nandito ako, hindi upang labanan ka," sagot ni Silo, pilit na pinapakalma ang kanyang tinig. "Nais kong alisin ang sumpa na ibinigay mo sa akin." Tumawa ang gabunan, isang malamig at nakakatakot na halakhak na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. "Ang sumpa ay hindi isang bagay na basta-basta lamang inaalis. Ito ay isang kasunduan. Ngunit kung nais mong subukan, may isang paraan, subalit mag-ingat, sapagkat hindi lahat ng gumagawa ng hamon ay nagtatagumpay." Biglang nagbago ang paligid. Ang kagubatan ay napalibutan ng malalaking ugat na tila gumagalaw, bumabalot sa bawat puno at lupa. Sa harap ni Silo, lumitaw ang 3 anino. Bawat isa ay may hawak na iba't ibang bagay. Isang balisong na kumikislap sa liwanag ng apoy, isang gintong prutas na kasing laki ng kanyang palad, at isang patak ng dugo na lumulutang sa hangin. "Piliin mo ang isa, ngunit alalahanin, ang bawat pagpili ay may katapat na kahinanatnan. Ang tamang sagot ay maaaring magligtas sa iyo, ngunit ang maling desisyon ay magdadala sa iyo sa wakas," sabi ng gabunan. Tumingin si Silo sa 3 bagay
Ramdam niya ang presensya ng gabunan. Nagmamasid sa bawat galaw niya. Alam niyang hindi ito simpleng pagsubok, isa itong laro ng isip. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa gabunan. Isa itong nilalang na pabor sa mga tuso at mapagmasid. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga bagay. Ang balisong ay parang nag-aanyaya na gamitin ito sa laban. Ang ganitong prutas ay mukhang sagisag ng kasaganahan. Ngunit ang patak ng dugo, kasing pula ng apoy, ay tila sumisimbolo ng sakripisyo. Napagtanto ni Silo na ang sumpa ay hindi maaaring maputol ng walang kapalit. Sa kabila ng takot, inabot niya ang patak ng dugo. Sa sandaling mahawakan niya ito, naramdaman niya ang biglaang paghapdi sa kanyang palad. Ang dugo'y sumisipsip sa kanyang balat at ang kagubatan ay muling nagbago. Nang magbalik ang kanyang ulirat, naroon na si Silo sa paanan ng altar. Ngunit ang gabunan ay wala na. Sa halip, naroon ang isang imahe ng kanyang sarili, nakatayo sa harap niya. Ang imahe ay maputla, may mga matang kasing itim ng gabi at may ngiting malamig. "Akala mo ba ikaw ang magtatagumpay?" tanong ng imahe habang lumalapit kay Silo. "Ikaw mismo ang pumili ng sakripisyo. Ngayon, ikaw na ang bagong gabunan." Ramdam ni Silo ang biglaang paggapang ng sakit sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nag-uumpisang magbago. Nagiging matulis ang kanyang mga kuko. Ang kanyang balat ay dumidilim at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag tulad ng gabunan na kanyang hinarap. Napagtanto niya ang katotohanan. Ang sumpa ay hindi naaalis sa halip, ito ay ipinapasa. Ang kapangyarihan ay nakasanayan, hindi tinatanggihan, sabi ng anino habang tuluyan itong lumusaw sa hangin. Mula sa malayo, narinig ni Silo ang tinig ng kanyang ama. Tinatawag siya, ngunit alam niyang hindi na siya maaaring bumalik. Ang kagubatan ay naging tahanan niya at ang altar ay naging trono niya. Sa bawat gabing walang buwan, si Silo ang bagong takot na bumabalot sa barangay madilim, ang bagong gabunan. Sa loob ng maraming buwan, naglaho si Silo mula sa barangay. Nagpatuloy ang kanyang ama, si Mang Karyas, sa panggagamot ng mga tao. Ngunit hindi maitatanggi ang lungkot at pangamba sa kanyang mga mata. Tuwing gabi, binubulabog ng mga kwento ng mga magsasaka ang katahimikan ng barangay. Mga kwentong puno ng takot. May mga anino raw na nagmamasid sa kanilang mga tahanan. May naririnig silang mga ungol na parang hayop at may mga nawawala sa kagubatan na hindi na muling nakikita. Alam ni Mang Karyas na hindi simpleng kwento ang mga ito. Naramdaman niya ang bigat ng kasalanan sa kanyang balikat dahil sa kanyang anak. Nagbalik ang sumpa ng gabunan, ngunit hindi niya kayang magtago na lamang sa takot. Isang gabi, kinuha ni Mang Karyas ang kanyang mga gamit, langis, halamang gamot at isang lumang libro na may orasyon na minana pa mula sa kanyang ninuno. Kung hindi nababalik si Silo bilang tao, hahanapin ko siya bilang ama, bulong niya sa sarili. Sa kalaliman ng kagubatan, narating ni Mang Karyas ang altar ng gabunan. Pakiramdam niya ay pinapanood siya ng mga puno. Ang kanilang mga sangay tila mga kamay na nais siyang dakmain. Ngunit hindi siya umatras. Sa harap ng altar, tumigil siya at sinimulan ng dasal mula sa kanyang libro. Sa liwanag ng araw at dilim ng gabi, tawagin kita, anak ng aking dugo. Bumalik ka sa akin, o Silo, sapagkat mayroong bagay na dapat tapusin. Sa gitna ng dasal, nagdilim ang paligid at isang malamig na hangin ang humampas sa kanya. Sa harap ng altar, lumitaw si Silo, ngunit hindi na siya ang batang kilala ni Mang Karyas. Siya na ngayon ay isang gabunan. Ang kanyang mga matay kumikislap sa dilim at ang kanyang anyo'y hindi na lubos na tao. "Ama,"
sabi ni Silo, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng puot at lungkot. Hindi mo na ako may liligtas. Tandaan mo anak, ang sumpa ay may pinagmulan. Hindi pa uli ang lahat upang baliktarin ito, sagot ni Mang Karyas, hawak ang kanyang libro. Ngunit tumawa si Silo, isang halakhak na nagpagapang ng lamig sa katawan ng kanyang ama. Hindi mo maintindihan ama. Ako na ngayon ang kagubatan. Ako na ang tagapangalaga ng altar. Kung nais mong baliktarin ang sumpa, may kapalit na mas malaki. Doon inilahad ni Silo ang lihim ng sumpa ng gabunan. Ang nagmamay-ari ng altar ay hindi maaaring mawala sa posisyon nito nang walang kapalit. Kung nais ni Mang Karyas na palayain ang kanyang anak, kailangang magkaroong bagong tumanggap ng sumpa. Isa lang ang paraan ama, sabi ni Silo. Ang kanyang tinig ay nagiging mas mababa, halos parang alingaungaw ng kagubatan. Palitan mo ako. Kunin mo ang aking lugar. Nag-alinlangan si Mang Karyas. Alam niya ang pagiging gabunan ay magdadala ng walang hanggang paghihirap, pagkukulang sa kagubatan at pagbabantay sa altar magpakailanman. Ngunit sa harap ng kanyang anak, nawasak na ng sumpa. Alam niya ang dapat niyang gawin. Kung ito ang paraan upang mailigtas kita anak, gagawin ko, sagot ni Mang Karyas. Habang tinatanggal niya ang kwintas na proteksyon mula sa kanyang liig, si Silo ay napahinto. Tila natamaan ng kirot ang kanyang puso. Ama, hindi mo kailangan gawin ito. Anak, ako ang nagdala sa iyo sa mundong ito. At ako rin ang may pananagutan sa iyong kinahinatnan. Ang pagmamahal ng isang magulang ay hindi natatapos kahit sa dilim. Sa tulong ng libro, sinimulan ni Mang Karyas ang ritual upang ilapat ang sumpa sa kanyang sarili. Habang binibigkas niya ang mga orasyon, ang kagubatan ay tila nabuhay. Ang mga ugat ng mga puno ay gumalaw at ang hangin ay naging mas mabigat. Si Silo ay napaluhod, hawak ang kanyang ulo habang ang sumpa ay unti-unting umaalis sa kanyang katawan. Ama, uminto ka! Sigaw niya, ngunit hindi na tumigil si Mang Karyas. Sa huli, nang matapos ang orasyon, bumagsak si Mang Karyas sa lupa. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Ang kanyang balat ay naging itim tulad ng kahoy at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Si Mang Karyas na ngayon ang bagong gabunan. Si Silo, na ngayon bumalik na bilang tao, ay lumuhod sa harap ng kanyang ama. Ama, patawad. Hindi ko kayang ibalik ang ginawa mo para sa akin. Huwag mong sisihin ang sarili mo anak, sagot ni Mang Karyas. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit puno ng pagmamahal. Ang sumpa ay hindi makakawala, ngunit ang pagmamahal ng isang magulang ay makapangyarihan sa lahat. Si Silo ay bumalik sa barangay bilang isang normal na tao. Sa kabila ng kanyang kalayaan, dala niya ang bigat ng sakripisyo ng kanyang ama. Araw-araw pumupunta siya sa gilid ng kagubatan upang mag-alay ng pagkain at panalangin sa altar. Umaasang sa hinaharap, matutuklasan niya ang paraan upang tuluyang alisin ang sumpa ng gabunan. Samantala, si Mang Karyas, na ngayon ay gabunan, ay nananatiling bantay ng kagubatan. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, naririnig ni Silo ang malamig na tinig ng kanyang ama sa hangin. Huwag kang mag-alala anak, ang pagmamahal ay hindi naglalaho kahit sa dilim. Sa araw-araw na alay ni Silo sa altar, unti-unti siyang natutong makinig sa mga pahiwatig ng kagubatan. Napansin niya na tuwing magdadasal siya, ang hangin ay tila bumibigat at ang puno'y parang nakikinig. Isang gabi, habang nakaluhod sa harap ng altar, isang bulong ang dumating sa kanya, mas malinaw kaysa dati. Silo,
Ang kalayaan ay nasa mga ugat ng nakaraan. Hanapin ang puno ng buhay kung nais mong ibalik ang lahat. Napagtanto ni Silo na may natitirang paraan upang mailigtas ang kanyang ama at tuluyang sirain ang sumpa ng gabunan. Kinabukasan, bumalik siya sa bahay ng kanilang pamilya at tinahanap ang lumang aklat ng kanyang ama. Sa pahina ng isang sinaunang orasyon, natuklasan niya ang isang babala. Ang gabunan ay nakatali sa puno ng kanyang sumpa. Ang sino mang magputol sa ugat nito ay maaaring magpalaya sa lahat. Ngunit sa halip, magpapalitaw ng bagong panganib. Bagamat may takot, nagpasya si Silo na hanapin ang puno ng buhay na tinutukoy ng kagubatan. Dinala ni Silo ang itak ng kanyang ama at isang maliit na sulok, kasama ang mga halamang gamot na kilala niyang magbibigay ng proteksyon laban sa masasamang espiritu. Sa kanyang paglalakbay sa kagubatan, naramdaman niya ang kakaibang presensya ng mga nilalang. Minsan ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim, ngunit hindi siya inalintana. Habang naglalakad, nakita niya ang isang agos ng tubig na kumikislap sa liwanag ng buwan. Sinundan niya ito hanggang sa isang napakalaking puno na nakatayo sa gitna ng isang bilog na palumpong. Ang puno ay hindi tulad ng karaniwang kahoy. Ang mga ugat nito ay tila buhay, gumagalaw sa lupa at ang dahon ay kumikinang sa isang mahiwagang liwanag. Sa harap ng puno, naroon ang kanyang ama, si Mang Karyas, na ngayon ay lubos ng naging gabunan. "Silo, anong ginagawa mo rito?" tanong nito. Ang boses ay tila galing sa hangin. "Nahanap ko ang sagot, ama. Kung puputulin natin ang puno ng sumpa, makakawala tayo sa kapangyarihan nito." Ngunit umiling si Mang Karyas. "Ang puno na ito ay hindi lamang ugat ng sumpa. Ito rin ang balanse ng kagubatan. Kapag ito'y nawala, mawawala rin ang lahat ng buhay sa paligid. Ang barangay ay maaaring maglaho kasama nito." Nag-alangan si Silo. Ngunit napagtanto niyang kailangan niyang sumugal. "Ama, walang halaga ang balanse kung nangangahulugan ito ng patuloy na pagdurusa mo. Kung kailangan nating magsimula muli, gagawin natin." Sinimulan ni Silo ang orasyon na nakita niya sa aklat. Habang binibigkas ang mga salita, ang puno ng buhay ay nagsimulang manginig. Ang mga ugat nito ay bumalot sa lupa at tila nanlalaban. Si Mang Karyas, sa kabila ng kanyang anyo bilang gabunan, ay tumulong sa anak. Ginamit niya ang lahat ng natitirang kapangyarihan upang pahinain ang puno. "Huwag kang tumigil, anak!" sigaw ni Mang Karyas habang sinasaksak ni Silo ang itak sa pinakaugat ng puno. Sa sandaling naputol ang ugat, isang napakalakas na liwanag ang sumabog mula sa puno. Naramdaman ni Silo ang init ng enerhiya na bumalot sa kanya. Ang lupa ay yumanig at ang kagubatan ay nagdilim. Nang mawala ang liwanag, nakita ni Silo ang kanyang ama na nakaluhod. Ang kanyang anyo ay bumalik sa pagiging tao. "Anak, malaya na tayo," sabi ni Mang Karyas. Ang kanyang tinig ay puno ng pagod, ngunit may ngiti sa labi. Sa kanilang pagbabalik sa barangay, nagulat ang mga tao sa muling pagdating ni Mang Karyas at Silo. Ngunit ang kagubatan ay hindi na tulad ng dati. Ang mga puno ay tila nawalan na ng sigla at ang hangin ay tila walang buhay. Bagamat malungkot ang mga tao sa pagbabagong ito, nagpasalamat sila na nawala na ang takot na dulot ng gabunan. Si Mang Karyas, bagamat mahina mula sa ritual, ay nagpatuloy sa kanyang panggagamot. Si Silo naman ay naging bagong tagapagtanggol ng kagubatan na inialay ang kanyang buhay sa pag-alaga sa kung ano ang matira. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang bumalik ang sigla ng kagubatan. Ang puno ng buhay, bagamat nawala, ay nag-iwan ng bagong binhi na unti-unting tumubo sa gitna ng altar. Sa tuwing nakikita ni Silo ang bining ito, naaalala niya ang sakripisyo ng kanyang ama at ang lakas ng kanilang pagmamahalan.
Anak, sabi ni Mang Karyas isang gabi habang tinitingnan nila ang bagong binhi. Ang sumpa ay wala na. Ngunit ang responsibilidad ng kagubatan ay nasa ating dugo. Bantayan mo ito sapagkat ito ang ating tahanan. Tumango si Silos at nakangiti. Oo ama, hindi ko hahayaang maulit ang nangyari noon. Sa paglipas ng mga taon, naging alamat ang kwento ni Silo at Mang Karyas. Sila ang naging simbolo ng sakripisyo at pagmamahal na walang hanggan. Ang pamilya na nagligtas hindi lamang ng kanilang sarili, kundi pati ng buong barangay. Ang gabunan ay nawala, ngunit ang aral nito ay mananatili. Ang balanse ng kalikasan ay dapat igalang at ang pagmamahal ay kayang talunin ang kahit anong sumpa. Wakas,